Magandang gabi sa atin pong lahat mga kapatid at welcome po kayo sa atin pong pag-aaral tungkol pa rin po dito sa atin pong tinatalakay na the test of discipleship. Okay? Ang subukan ng pagiging alagad. Tayo po ay nasa subtopic 5. Okay? At ang atin pong papag-aralan ngayong gabi ay may pamagat na pamumuhay na nananatili sa pananampalataya. Bilang overview po ng atin pong pag-aaral sa lesson na ito, pag-aaralan po natin kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristiyano. Pangalawang punto, malalaman din po natin kung ano ang sekreto ni Apostol Pablo sa gitna ng mga pagsubok at kung paano ang kanyang pananampalataya ay naging aktibong bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Tayo po mga kapatid ay dumako sa atin pong mga katanungan. Paano namuhay ng matagumpay si Pablo? Dito po sa unang Korinto 15:30 hanggang 31, at bakit pa kami laging nalalagay sa panganib? Araw-araw akong nalalagay sa panganib. At sinasabi ko ito, mga kapatid, sapagkat ipinagmamalaki ko kayo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na ating Panginoon, para akong namamatay araw-araw. Ito po ay buhay na karanasan po ni Apostol Pablo. Para kay Pablo, ang matagumpay na buhay Kristiyano ay hindi po nangangahulugang wala ng pagsubok. Wala ng kahinaan o wala ng pakikipagbaka. Kasi ayon mismo kay Apostol Pablo dito po sa ating binasang talata, sabi niya, para akong namamatay araw-araw. Linawin lang natin mga kapatid, no? Ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinalita? Ito po ay isang pagpapahayag ng isang karanasang araw-araw na pagsusuko ng sarili sa kalooban ng Diyos at patuloy na nagtitiwala kay Kristo. Ito po yung susi ng tagumpay ni Apostol Pablo. Hindi niya po sinabi na dahil malakas siya, kundi dahil patuloy po niyang hinahayaang si Kristo na mamuhay at gumawa sa Kanya. Ang kanyang karanasan po ay karanasan din po ng mga unang lingkod ng Diyos, mga patriarka. Halimbawa po dito ay si Enoch. Si Enoch, ang lingkod ng Diyos, natuto po siyang lumakad na kasama ang Diyos. Ganon din po si Noah at si Abraham at ang ilang pang mga tinaguriang bayani ng pananampalataya. Napakaganda po yung pong nakasulat sa Step to Christ, page 62 hanggang 63. Ganito po ang ating mababasa. Dapat ninyong ingatan ang ugnayang ito kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at ang patuloy na pagpapasakop ng inyong kalooban sa Kanya. Ito po ay isang panawagan sa mga believer na meron pong gawain ng pag-iingat ng atin pong relasyon sa Kanya. And we are dealing sa atin pong everyday transaction sa buhay. Araw-araw na pagpapasakop ng ating kalooban ay dapat maganap at mangyari sa buhay po natin. Sapagkat ang sabi po dito, at hanggat ito ang inyong ginagawa, siya ay gagawa sa inyo upang kayo ay magpasya at gumawa ayon sa kanyang mabubuting kalooban. Ito pala yung pong sikreto kung bakit ang isang mananampalataya ay aangat talaga siya sa spiritual life niya. Bakit? Kasi binanggit po dito
na ang ating dapat i-maintain ay yung atin pong relasyon sa Kanya. How? Submit our will to Christ. Daily ang binabanggit po dito mga kapatid. Kaya kapag ginagawa po natin ito, ano pong mangyayari sa atin? Si Kristo ang siyang gagawa ng kanyang pagpapasya sa atin at siya rin po ang magpapatupad ng kanyang kalooban sa atin pong buhay. Ayan. Kaya si Kristo ang ating pong tagapagligtas, siya din po ang kapangyarihan ng Diyos na bumabago ng ating pong buhay through the power of the Holy Spirit. So, ang prinsipyo mga kapatid, no? Mamuhay sa pananampalataya kay Kristo. That's the number 1 step. At dapat maging consistent po tayo. Patuloy na pasakop ng ating kalooban. Yan. Number 3, dahil yun ang ating ginagawa, si Kristo ang siyang gagawa ng pagbabago sa atin pong buhay. Siya ang babago ng atin pong puso. Ito po ang mga mahalagang hakbang na dapat po nating isaalang-alang mga kapatid. Kaya ang Christian victory mga kapatid ay hindi po kaya ko ito dahil malakas ako. Kundi kaya ko ito dahil umaasa ako kay Kristo at araw-araw kong isinusuko ang aking sarili sa Kanya. Meron po tayong karagdagang talata from the book of Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y ipinako na sa cross kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ito po ang magandang larawan ng buhay ni Pablo. Kaya sinabi ni Pablo kanina, I die daily. Ano yung punto po ni Pablo? Yung kanyang kalooban ay pinipili talaga niyang ipasakop kay Kristo. Doon po nagkaroon siya ng tagumpay. Hindi ibig sabihin ng salitang tagumpay, wala nang struggle. Hindi po. Bagkus, sa gitna ng mga pagsubok, kapag tayo po ay nagpasyang ipasakop ang ating kalooban kay Kristo, makakamtan mo ang tunay na Christian victory. Pero, dapat consistent po tayo. Dahil kung ano pong lakas natin ngayon, pag kinaligtaan po natin ang unahin ng Diyos at na-focus po tayo sa makasanlibutang mga interes, yung sigasig natin ngayon, bukas, maaaring manlamig po tayo. O kaya naman, sa mga susunod na araw, hindi natin namamalayan na tayo po ay lumilihis at papalayo na ng papalayo kay Kristo. Therefore, we must maintain our close relationship kay Kristo. Kaya ito po ay isa sa mga mahalagang punto na dapat po nating isaalang-alang. Christ Object Lesson, page 311 to 312. Kapag ipinasakop natin ang ating mga sarili kay Kristo, ang puso ay nagiging kaisa sa kanyang puso, ang kalooban ay nagiging kaayon ng kanyang kalooban, ang isip ay nagiging kaisa ng kanyang isip, ipinapamuhay natin ang kanyang buhay. Ano po ang nangyayari mga kapatid? Kapag ipinili nating ipasakop ang ating sarili kay Kristo, ayon po dito sa ating binasa, nagiging kaisa yung ating isipan sa isipan ni Kristo. Nagiging kaisa yung ating puso sa puso ni Kristo. Alam po natin mga kapatid, sa buhay mismo ni Kristo ipinakita po
ang sikreto ng tagumpay laban sa kasalanan. Because our greatest enemy is not our fellow man. It is sin na nakaugat po sa atin pong puso. But the solution, only solution, ay matatagpuan natin sa mismong buhay ni Kristo. Divine and human effort. Kaya kung tayo po mga kapatid ay magpasakop, wala tayong kakayahan, pero kung magpasakop tayo, piliin natin si Kristo, that divine power can conquer sin. And wala na pong iba. Only divine power can conquer sin. Kaya nga hindi natin talaga kayang baguhin ang buhay natin without Jesus Christ, without His Spirit. Yan. Kaya mga kapatid, ito po ay isang paalaala sa atin, no? Na ang matagumpay na buhay Kristiyano ay hindi isang buhay na walang pakikipaglaban. Ito po ay buhay na araw-araw na umaasa kay Kristo at nagpapasakop sa Kanya. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy, tuklasin naman po natin kung ano po yung aral na mapupulot natin sa mismong karanasan ni Haring David. At tayo po ay dumako sa atin pong letter B question. Anong kagalakan ang ipinahayag ng salmista sa kanyang sariling buhay? Mga awit 119 verse 97, O kay laking pag-ibig ko sa iyong kautusan, buong araw ko itong binubulay-bulay. Takin nyo mga kapatid, no, yung pong expression dito na nakapaloob, talagang masasabi nating superlative. Kasi yung unang word pa lang, no, o kay laking pag-ibig ko. Ibig sabihin, ito na po ang pinakamahalaga sa buhay ni Haring David. Ng ano? Ang sundin ang kalooban o sundin ang kautusan ng Diyos. Yan. In his everyday life experience. At least sa puntong ito mga kapatid, talagang nakita natin na posible pala sa isang tao na makasunod sa kautusan ng Diyos kung ang taong ito ay napaibig sa Diyos. Imposibleng masunod ang kautusan ng Diyos kung hindi po tayo mapaibig kay Kristo. Hindi po mangyayari yun mga kapatid. Pero dito, sa karanasan po mismo ni David, ipinakikita ng talata na si David, yung kautosang moral, perfect law, na hindi kayang sundin ng tao, ay maaari palang mangyaring masunod ng tao sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kalooban ng tao pasakop sa kalooban ng Diyos. Matutupad ang kautosang moral sa buhay ng tao. Therefore, mababago ang buhay ng tao. Para kay David, mga kapatid, ang pagsunod po sa Diyos ay hindi kailanman isang mabigat na obligasyon. Kundi, kasiyahan nga ito para sa kanya eh. Kaya sinabi niya yung ekspresyon na, O kay laking pag-ibig ko sa iyong kautusan. Mga kapatid, kumusta po naman kaya tayo? Katulad kay Haring David, kinasasabikan din po ba nating sundin ang kautusan ng Diyos? Kinasasabikan din po ba nating pag-aralan ang banal na salita ng Diyos? Dagdagan ko pa, kinasasabikan din po kaya natin ang oras ng panalangin? Yan. Mga kapatid, ito po ay isang real talk para po sa atin pong lahat. Sa totoo lang mga kapatid, no? At ako po ay naniniwalang na-observe nyo rin po. Halimbawa, sa church, isang oras na nga lang ang itinatagal ng sermon. No? Hindi pa makapag-focus ng isipan. Okay? Nasa malayo ang iniisip, yung tinatawag po nating physically present but mentally absent.
Naku, napakalungkot po, no? At ang nakakalungkot pa po dito mga kapatid, tinutulugan pa ang aral. So, ganun din po sa worship time natin, no? Sa bahay, partikular sa umaga, masarap matulog dahil malamig ang panahon. At 20 to 30 minutes na nga lang ang minuto na ilaan po dito mga kapatid, pero ayaw pa rin pong bumangon. Kung ganito po ang atin pong karanasan, tayo po ay maaring nagkukulang sa pananampalataya. May maganda pong paliwanag si Ellen White dito po sa Step to Christ page 63. Kung saan hindi lamang mayroong pananampalataya sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po ito dito nagtatapos, kundi may pagpapasakop ng kalooban sa Kanya. Kung saan ang puso ay pinapasakop sa Kanya, ang mga pag-ibig ay nakatuon sa Kanya. Mayroong pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at naglilinis ng kaluluwa. O dito mga kapatid, malinaw po, no? Hindi po nagiging kabigatan tulad po ni Haring David. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi rin po magiging kabigatan na unahin ang mga bagay ng Diyos, kundi ito po ay magiging katuwaan at kasiyahan ng isang tunay na mananampalataya. May malaki pong pagkakaiba mga kapatid sa pagitan po ng paniniwala lamang at sa tunay na pananampalataya. Linawin ko lang mga kapatid, ang paniniwala lamang ay maaaring sabihin po ng isang Kristiyano, alam kong may Diyos. Alam kong totoo ang Diyos. Ngunit hanggang doon lang. Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang dito po nagtatapos. Alam kong totoo ang Diyos, hindi lang doon nagtatapos, kaya ipinapasakop ko sa Kanya ang aking puso, kalooban at buhay. Ito po yung living and saving faith na hinihintay ng Panginoon na taglayin ng bawat nagsasabing, ako ay isang Kristiyano. Bakit po natin ito mahalagang linawin mga kapatid? Sapagkat ang Diablo din ay meron din po siyang paniniwala. Santiago 2:19, sumasampalataya ka na iisa ang Diyos, mabuti, ngunit maging ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig sa takot. Meron pa silang panginginig, no? Dahil by their experiences, alam nila na may Diyos. Ang problema, hindi po sila nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Nung una, tapat sila sa Diyos. Ngunit sa mga panahon pong sila po ay nagrebelde sa gobyerno ng Diyos, kilala nila na may Diyos na makapangyarihan, pero hindi po nila piniling magpasakop sa Kanyang kalooban. Ito po ay napaka-danger, napaka-mapanganib sa buhay ng isang mananampalataya. Bagay na wag po natin sanang taglayin. Okay. Ngunit, meron pa po tayong panahon mga kapatid. I-review po natin yung atin pong buhay. Baka yung sigasig po natin ay hindi sa mga bagay ng Diyos. Mga kapatid, ang aral po na ito ay isang tools upang tayo po ay maka-realize. Bilang pinakasentro po ng buong punto ng atin pong pag-aaral ngayong gabi mga kapatid, ayon po dito po sa subtopic 5 na atin pong pinapag-aralan, meron pong mahalagang paalala sa atin. Hindi sapat na minsan lang tayong lumapit kay Kristo. Gusto kong idiin muna ito mga kapatid. Hindi po sapat para sa atin
partikular sa mga kapwa ko pong nangingilin ng araw ng Sabat, na sa Sabat day lang po tayong magpupursige sa paglapit sa Panginoon. Samantalang yung 6 working days, yung ating pong isipan, yung damdamin natin, yung attention natin ay inabsorb ng sanlibutan. Hindi po dapat sana mangyari ito, mga kapatid. Bagkus, kasama nawa natin ang Panginoon araw-araw sa ating pong buhay. Kagaya ng ipinakitang karanasan po ni Pablo, I die daily. At sa totoo lang, mga kapatid, kung inyo pong mapansin, kung hindi po tayo lumakad na kasama ang Diyos during 6 working days, pagpatak po ng ikapitong araw, hindi rin po handa ang isipan sa mga spiritual na mga bagay. Bakit? Dahil yung ating practices during 6 working days ay taliwas. Hindi tayo nakapaghanda para sa pakikipagtagpo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung wider view po na ito, mga kapatid, kung ang buhay natin ngayon, bagaman membro po tayo ng church, ay lihis sa kalooban ng Diyos, hindi tayo nagkakaroon ng isang buhay na relasyon kay Kristo, hindi natin nararanasan magpasakop ng ating kalooban at itanggi ang ating sarili. Katulad po ng pagiging bigo nating katagpuin ng Diyos sa araw ng Sabat, magiging bigo din po tayo sa paghahanda upang salubungin si Kristo sa mga alapaap ng langit. Mga kapatid, isa pong mahalagang katanungan ang aking pong iiwanan sa bawat isa sa atin. Ang tanong po ay hindi lamang naniniwala ba ako kay Kristo, kundi araw-araw ba akong nananatili kay Kristo at ipinapasakop sa Kanya ang aking kalooban. Ito po ay personal question para po sa ating lahat. Ang panahon ng paghahanda ay malapit nang magtapos. Nasa huling panahon na po tayo, mga kapatid. Ang kaway, hindi po siya magsasayang ng oras para tayo po ay ilihis sa paghahanda. Ilihis ang atin pong relasyon kay Kristo. Maaaring ipaisip po niya, okay lang yan, membro ka naman ng church, okay lang yan, tumanggap ka naman ng posisyon. Pero kung walang real conversion sa puso po natin, lahat ng ating pong mga ginagawa ngayon, wala rin pong patutunguhan. This message, mga kapatid, ay para po sa ating lahat upang tayo po ay matulungan na siyasatin ang ating pong spiritual na pamumuhay. Hanggang dito lang po at pagpalain po tayo ng Panginoon.